Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay March 3 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadao. At sa technical kasama natin Kaaron Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, presyo ng petrolyo sisipa. Todo Balita. Pamilya Villar sinopina ng DOJ sa reklamo ng Securities and Exchange Commission. Todo Balita. Wala pang mass repatriation sa Middle East ayon naman sa DMW o Department of Migrant Workers. Todo Balita. Sa balitang lokal, mga magulang ng OFW na kababayan natin sa Pangasinan. Ito yung namatay sa Israel. Ang hiling nila privacy at speedy repatriation. Todo Balita. Sa pag-uumpisa ng Women's Month, BJMP Women's Dorm nakisali sa isinagawang kick-off sa National Women's Month. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Arbuis Halasgo bumasag ng Philippine record sa Tokyo Marathon. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan na ng Department of Energy ang pagtaas sa presyo ng langis, bunsod na rin ng tensyon na nagaganap sa gitnang silangan. The price will really go up. I will not sugarcoat. Now, even if you say that there is oil coming, it will go up because of the tensions. Pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Inihayag ito ni Garin kaugnay ng napaulat na pagsasara ng Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta na dinaraanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Bagamat hindi anya direktang sangkot ang Pilipinas sa tensyon sa Middle East, apektado din nito ang inaangkat na mga produktong petrolyo ng bansa. Tiniyak naman ni Garin na sa kasalukuyan ay masusi ng sinusubaybayan ng Department of Energy ang antas ng supply ng langis. Ayon sa kalihim, ang prioridad nila ngayon ay matiyak na may sapat na supply ng langis ang bansa upang maayos na babalanse ang supply. Hindi pa magpapatupad ng mass repatriation ang pamahalaan sa gitna ng uminit na bakbakan sa gitna ng Israel, Iran at iba pang mga kalapit na bansa sa Middle East. Sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na wala pang mass repatriation dahil ang mandatory level para rito ay Alert Level 4. Sa ngayon ay meron ng 80 o 80 hanggang 100 na OFWs mula sa Dubai ang humihiling na mapauwi sila. Subalit ayon kay Kakdak, imposible pa ito dahil sarado ang airspace sa Dubai at ang airports dahil sa pag-atake ng Iran. Binigyan muna nila ng pangunahing kailangan
ang mga OFWs tulad ng tirahan, pagkain, tubig at iba pang inihahanda ang paglikas nila. Nabatid na itinaas na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang Alert Level 2 para sa UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait at Israel na nagresulta sa deployment ban ng newly hired na mga OFWs. Nasa Alert Level 3 naman ang Lebanon habang ang Jordan ay nananatili sa Alert Level 1. Inihain sa Kamara ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang panukalang gawing krimen ang road rage at higpitan ang parusa laban sa agresibo at mapanuyang pagmamaneho at magbigay ng malinaw na mensahe na ang mga pampublikong kalsada ay hindi lugar para sa pananakot, pagbabanta at karahasan. Layunin ng House Bill No. 8190 ang Anti-Road Rage Act na magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng karaniwang paglabag sa trapiko at mga sinasadyang kilos na maglalagay sa panganib ng buhay. Sinabi din ni Marcos na nakabatay ang panukala sa isang pangunahing prinsipyo ng kaligtasan ng publiko sa pagitan ng ordinaryong traffic violations at mga hakbang na karaniwan ay nadadamay ang mga inosenteng commuter, pasahero at pedestrian. Pinadalhan na ng subpina ng Department of Justice o DOJ ang mga miyembro ng pamilya Villar kaugnay sa inihaing reklamo ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings. Kabilang sa ipinatatawag ng DOJ prosecutors sina Villar Land Chairperson Manuel Villar, dating Senador Cynthia Villar, Director Manuel Paulo Villar at ang kasalukuyang mga senador na sina Camille at Mark Villar. Ang mga subpina ay patungkol sa kasong kriminal na inihain ng Securities and Exchange Commission sa di umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Sa reklamo, inakusahan ang kumpanya ng nagdeklara ng unaudited 2024 financial statements na may pagtaas ng mga asset na 1.33 trillion pesos bago pa man makumpleto ang external audit ng kumpanya. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ang OFW na namatay sa Tel Aviv, Israel noong nakaraang Pebrero 28 ay kababayan natin sa lalawigan ng Pangasinan mula sa bayan ng Poblasyon. Ang pamilya ng biktimang OFW na si Mary Ann De Vera ay nakikiusap sa lahat. Bigyan sila ng privacy at irespeto ang kanilang privacy samantalang sila ay matindi ang kanilang pagdadalamhati dahil naman sa pagkasawi ng kanilang kaanak o kanilang anak at panalangin nila ang mabilis na repatriation ng kanyang labi pauwi sa Pilipinas, pauwi sa Basista. Ito ang pinahayag ni Basista Mayor Jolly Resuello na ayon sa kanya ay ito ang pakiusap ng pamilya. Sinabi din ni Mayor Resuello na noong linggo ng gabi dumating ang mga representante mula sa Department of Migrant Workers at mula sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration kaya nilang kinausap ang mga magulang ni Mary Ann at kanilang ipinaliwanag kung ano-ano ang ginagawa ng nasabing mga government agencies para ma-repatriate ang labi o maiuwi ang labi ng kanilang anak at kung ano yung mga assistance na maibibigay ng nasabing mga government agencies. Samantala, dahil naman sa pakiusap ng pamilya na protektahan ang kanilang privacy, sinabi ni Mayor Jolly Resuello na inatasan niya ang pulis ng PNP ng Basista na magtalaga ng peacekeeping personnel i-deploy dun sa vicinity ng bahay ng pamilya. Ayon naman sa mga reporters na pumunta kahapon sa nasabing lugar, maayos naman ang pakikiusap ng mga pulis sa kanila na hindi magpapa-interview ang mga magulang at ang pakiusap nga ay patungkol sa kanilang privacy. Samantala, isinagawa ng Dagupan City Jail female dormitory sa pangunguna ni Jail Chief Inspector. Police Chief Inspector Noemi Sabalbro, katuwang ang Dagupan City Jail Male Dormitory na pinamumunuan naman ni Jail Superintendent Jail Lito Lamosen
ang isang joint motorcade bilang kick-off activity para sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ang nasabing motorcade ay umikot sa kahabaan ng Bunuan Gazette dito sa lungsod ng Dagupan na layuning ipakita ang pakikiisa ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pagsusulong ng karapatan, pagkakapantay-pantay at pagpapahalaga sa kababaihan sa lipunan. Ang nasabing joint motorcade ay nagsilbing panimula sa serya ng mga aktibidad na nakahanay para sa buong buwan ng Marso bilang paggunita sa National Women's Month. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagsumite ng mga personal best sina Pocari Sweat, Ambassadors Arlan Arbues Jr. at Christine Halasgo sa Tokyo Marathon na pinangunahan ng mga elite African athletes. Tumipa si Arbues ang silver medalist sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand ng 2 oras, 19 na minuto at 57 segundo para ika-103 na pwesto sa hanay ng 8,240 finisher sa men's division. Malaki ang naging pag-unlad ni Arbues mula sa kanyang SEA Games silver medal time ng mahigit 10 minuto ang layo sa kanyang marka. Itinaas naman ni Halasco ang kanyang SEA Games performance sa pamamagitan ng mas mabilis na 2 oras, 42 minuto at 13 segundo para naman makuha ang number 43 spot sa women's class. Samantala sa volleyball, bukod sa pag-recover sa kanyang abdominal at minor leg injury, ay kasalukuyan na ring nag-a-adjust si Ea Laure sa sistema ng Chocomucho sa kanilang kampanya sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Matapos mawala ng 2 laro ay bumalik na sa aksyon si Laure at pumalo ng 18 puntos mula sa 14 na attacks, 2 service aces at 2 blocks sa panalo ng Flying Titans sa Galleries Tower High Risers noong Huwebes. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:16 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan, mga balitang nangyari lang at
kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:18 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantandi Paragire. Maraming mga ganap kahapon. Kasama na dyan ang pagbubukas ng Friendship Games na hosted by Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan. At merong ilang mga participants, mga DOH hospitals. At syempre kasama po dyan ang Center for Health and CHD Development, DepEd, DOH Region 1 na nakabase naman sa San Fernando City, La Union. Sa ating listahan, merong 7 na participants dito sa Friendship Games na nag-umpisa kahapon at matatapos, I think, sa Huwebes. And syempre, bahagi pa rin ito ng Centennial Anniversary Celebration ng Region 1 Medical Center at syempre sa pangunguna yan ni Dr. Joseph Roland Mejia, ang direktor ng Region 1 Medical Center. At kagabi, ginanap ang Mr. and Miss Friendship Games. Merong 5 na kalahok, pares, male and female. At meron silang mga special na awards, Mr. and Miss Photogenic, Mr. and Miss Congeniality, Best in Casual Wear, male and female, Best in Creative Wear o kaya Costume, Mr. and Mrs. Sportswear, and Best in Formal Wear, Mr. and Miss. Pero ang itinanghal na Mr. and Miss Friendship Games ay walang iba kundi ang representatives ng Region 1 Medical Center. Ang Mr. Friendship Games, si Mr. Posadas, at si Miss Friendship Games naman ay si Miss Shaira. Yan, ko nakuha yung buong pangalan nila. Pero congratulations. At meron silang 3 judges kagabi. Samantala kahapon naman mga kaibigan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon kasama ang ilang mga miyembro ng mga mamamahayag dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview kahapon si Mayor Jolly Risuello ng Bayan ng Basista. Ang kababayan po natin, ang Pilipino o kaya OFW na biktima ng giyera sa Middle East. Biktima ng shrapnel na galing naman sa missile na pinalipad ng Iran papuntang Israel ay the lone Filipino at sana hindi na madagdagan. Ang namatay ay kababayan po natin dito sa Pangasinan mula sa Bayan ng Basista, si Mary Ann De Vera. Siyempre napakasakit para sa pamilya na yung pangyayari, lalo na ilang araw na namatay siya noong February 28 na hanggang sa ngayon ay wala pang kaliwanagan kung kailan siya maiuwi dahil kagaya nga ng mga balita at yung balita natin kanina hanggang sa kasalukuyan sarado pa ang airspace diyan sa bahaging yan ng Middle East kung saan merong giyera. Sa ibig sabihin wala pang lilipad na mga eroplano, ito man ay commercial o pribado dahil ang lumilipad ay mga drones at mga missile. Drone attack ang ginagawa ng Iran laban hindi lang sa Israel kundi yung iba pang mga katabing bansa. Just imagine mga kaibigan, di ba? Just imagine yung drone na ganyan, na mga lumilipad-lipad, maliliit na mga aircraft. Napapanood lang natin noon, parang yung science fiction na pelikula na kala natin katang-isip lang.
Pero yung makatang isip na ganun, parang yung noon, yung mga James Bond. Mga James Bond na pelikula, yung mga naunang James Bond. 'Di ba may mga remote control na mga sasakyan si James Bond, yung relo niya nagagamit niya para matrack kung asan yung mga kalaban o kaya pag-detonate ng mga bomba or whatever, at yung mga sci-fi, science fiction ng mga pelikula 10 years ago or more ay katotohanan na ngayon, nagagamit na. At saka ayan nga, yung drone, akala natin noon, yung mga pelikula para magkaroon sila ng aerial shots, sumasakay pa ng helicopter yung mga cameraman, pero ngayon drone na ang ginagamit. So yung drone attacks naman, drone bombs, drone bombers ang gamit ng Iran laban sa kanyang makarating na bansa. So napakasakit para sa pamilya ni Mary Ann de Vera ng basista na hanggang sa ngayon ay wala pang kaliwanagan kung kailan siya may iuwi yung kanyang labi. Kanya naman ang panawagan nila at pakiusap, at yun na rin ang pinahatid, ibinahagi ni Mayor Jolly Risuello sa lahat, na hindi lang sa mga media kundi ganun din sa mga vloggers, dahil alam natin ay gustong-gusto ng ibang mga vloggers yan na pang-content. Irespeto ang kanilang privacy. Kanya sa paligid ng kanilang bahay, lalo na dun sa bandang harapan, dahil madali lang puntahan, nasa poblasyon lang, ay may mga nakabantay na pulis para naman pakiusapan kung sino man yung mga pupunta doon na, yun nga, yung pinoprotektahan nila yung privacy ng pamilya, lalo na wala pa naman yung labi. Yung iba naman na pupunta dyan, sigurado ay makikiosyoso lang, kukuha ng pang-content. Pero huwag naman sana, panalangin. Sabi nga ni Mayor Jolly Risuello, igalang po natin yung kanilang privacy. Igalang natin yung kanilang kahilingan. At yung kasama sa kahilingan nila sa OWA at sa Department of Migrant Workers ay yung mabilis nga na maiuwi, although naintindihan nila yung kasalukuyang sitwasyon. At sana pag maiproseso na yung papeles para maiuwi sa Pilipinas yung labi ni Mary Ann, ay makasama sa pag-uwi yung asawa niya at yung kapatid ni Mary Ann. Mamaya, paparinig ko po sa inyo and hopefully palabas yung video sa aming interview kahapon. At sa pahayag naman, sa pagpanaw ng Pangasinensing OFW sa Israel, naglabas nga po ng statement ng pakikiramay si Governor Ramon Gico III. At ito po yung laman ng nasabing statement. Ang sabi po ni Governor Gico, lubos ang pagluluksa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagpanaw ni Mary Ann de Vera. Siya ay 32 years old, isang masipag na caregiver at tubong basista na nasawi sa isang pag-atake sa Tel Aviv, Israel noong gabi ng ika-28 ng Pebrero taong 2026. Si Mary Ann ay isa sa milyong-milyong overseas Filipino workers na buong tapang na nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ang kanyang pagkasawi, pahayag ni Governor Gico, ay isang masakit na paalala ng sakripisyo at panganib na hinaharap ng ating mga kababayan alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at ng buong sambayan ng Pangasinense, pinapaabot namin ang taus-pusong pakikiramay sa kanyang pamilya. Nakikiisa kami sa inyong pagdadalamhati at patuloy na nananalangin para sa inyong lakas at kapanatagan sa panahong ito ng matinding pagsubok. Dagdag pa ni Governor Gico, kinikilala rin namin ang agarang pagkilos at tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Israel at tinitiyak sa pamilya ang buong suporta ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang mga kinauukulang ahensya ng pambansang pamahalaan upang maibigay ang lahat ng kinakailangang tulong. Inaanyayahan namin ang lahat ng Pangasinense na makiisa sa panalangin para sa kaluluwa ni Mary Ann. Naway manatili sa ating mga alaala ang kanyang sakripisyo, katapangan at pagmamahal sa pamilya. Patuloy din nating ipagdasal ang kaligtasan at kapayapaan sa Middle East. Yan po yung buong statement, official statement naman ni Governor Ramon Gico III, kaugnay nga sa pagkamatay ng ating kababayan, the lone Filipino OFW na nasawi sa nangyayaring kaguluhan at giyera sa gitnang silangan. At yun nga, ulitin ko, sana siya na ang huli
na Filipino na maging biktima sa nasabing giyera sa Middle East. At ulitin din lang po natin yung panalangin nga at pangkiusap ng pamilya ng mga magulang ni Mary Ann. Irespeto yung kanilang privacy. At yan naman ang ginagawa ng mga reporters. So nung sinabihan pumunta sila sa area sa harapan ng papunta sana sila sa bahay, nagbabaka sakali na makapanayam ang mga magulang ni Mary Ann, pero meron ngang mga nakatalagang pulis sa harapan ng kanilang tahanan sa kanilang vicinity at yung pinakiusapan yung mga mamamahayag na yun nga, privacy ang hiling ng pamilya. At nirespeto naman yan ng mga reporters. Kaya mula dun sa tahanan ni na Mary Ann ay pumunta sila sa opisina sa munisipyo at nagbabaka sakaling ma-interview naman si Mayor Jolly Risuello. At andun nga at nabigyan ng pagkakataon. So mamaya po ipaparinig po natin sa inyo yung nasabing panayam kay Mayor Jolly Risuello. Sa pahayag naman ng Department of Foreign Affairs, mga kaibigan, ay DFA statement on crisis alert levels in the Middle East. So the Department of Foreign Affairs continues to coordinate closely with Philippine Foreign Service posts in the region and it has actively monitored the situation over the past 72 hours. Ito ay lumabas kahapon to ascertain the status of Filipinos sa kanilang mga jurisdictions. So, ang crisis alert levels para sa mga concerned countries sa Middle East. Ito po yung report ng DFA. So, ang Iran ay nasa crisis alert level 2. Ang Iraq naman ay alert level 3. Ang Kurdistan, number 2. State of Israel, alert level 2. Ang Jordan ay alert level 1. Lebanon, mataas, alert level 3. Ang Gaza, alert level 4 dahil patuloy naman yung gusot nila ng Lebanon. So West Bank, alert level 2. Ang Syria at Yemen ay alert level 4. So yan po yung report naman ng DFA. So anong ibig sabihin ng alert level 1? Pinaliwanag din po yan ng DFA. Ang ibig sabihin ay precautionary phase dahil may mga signs ng internal disturbance or instability or when the external threat is limited to a specific area. Sa ilalim ng alert level 1, Filipinos are advised to take precautions and avoid non-essential movement. Kumbaga, wag nang lumabas kung hindi naman kailangan. Ang alert level 2 ayon sa DFA ay restriction phase. Inilalabas ito kung merong violence or instability spreads to neighboring areas or kung may external attacks, yung external attacks becomes imminent. So ang advice nila sa mga Pilipino ay shelter in place and avoid high risks. Alert level 3. Ayan, para maintindihan po natin, paliwanag ng Department of Foreign Affairs. Ito ay voluntary repatriation phase. Mataas na yung alert level 3. Inilalabas ito ng DFA when unrest escalates significantly or when an external threat becomes imminent. So Filipinos are advised to evacuate voluntarily through relocation or repatriation. Alert level 4. Pinakamataas, mandatory evacuation phase. Inilalabas ito in cases of large-scale civil conflict or full-blown external attack. Filipinos are urged to evacuate and join government-led repatriation efforts. So dun sa Israel ay alert level 2. So ang ano lang yun ay pumunta sa mga bomb shelters. Jordan, ang Iraq naman number 3, repatriation. Ang Iran alert level 2. Ano pa ba? Hindi wala dito ang ang Saudi Arabia. So yan naman po. Ang Department of Foreign Affairs ay naglabas na ng statement kaugnay nga sa nasabing crisis alert levels sa Middle East. At ipanalangin po natin na sana
maging okay yung mga kababayan po natin. Sana walang masaktan, walang masugatan, at hindi na madagdagan ang isang Mary Ann. Sana wala nang iba pang mamatay na dahil sa kaguluhan sa Middle East. At sabi naman ni Kaaron Aurea de Guzman, sabi niya, isama niyo po ang aking mga anak sina Jinky at Jerwin sa mga dasal niyo. Ayan, 2 anak niya na nasa Qatar, mga OFWs. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:33 ng umaga. Magbabalik po tayo pagkatapos nito. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Fortune Life, maaasahan mo naman ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:37 na po ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragire. Merong advisory naman po dito mga kaibigan mula sa City Government ng Dagupan at mula sa Public Order and Safety Office para ngayong araw po ito. Merong road closure, traffic advisory ngayong araw, ngayong umaga. Ayan, saan? Mula, isasara po ang bahagi ng New De Venecia Highway ngayong umaga mula at kanina alas 5 ng umaga onwards.
Dahil naman sa, ito po yung activity, Tindig Kababaihan Walk of Recognition, isa sa mga highlight activities sa Women's Month 2026 dito sa lungsod ng Dagupan. Kanya naman ang mga motorista take alternate routes and expect traffic adjustments sa nasabing activity. Nag-umpisa na kasi ang oras na po natin, alas 5:38 na. So itong celebration ay bahagi ng citywide observance of Women's Month 2026, honoring the strength, leadership, resilience, and invaluable contributions of women in our community. Dagdag pa dito ng lokal na pamahalaan ng Dagupan as we gather to recognize the women who continue to shape Dagupan's progress. We ask for your cooperation and understanding. So, ulitin ko, sarado po ang bahagi ng De Venecia Expressway, New De Venecia, mula kanina onwards para naman sa Tindig Kababaihan Walk of Recognition. Siguro by this time nag-gather pa yung mga participants. At meron ding advisory naman ang GSP, Girl Scout of the Philippines, Dagupan Council. Ayan, asan na yun? Tingnan natin kailan ba yung activity na to, parang ngayong araw. Kasama syempre ang Girl Scout of the Philippines, Dagupan Council sa nasabing walk. World Thinking Day celebration. Asan yung front? Ito naman ay bukas, March 4, alauna:30 ng hapon sa atrium ng CSI The City Mall. So, World Thinking Day celebration 8 o'clock in the morning and service award ceremony hapon. Gaya ng nabanggit ko kanina mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo, papanood ko po sa inyo yung bahagi po ng interview kahapon kay Mayor Jolly Risuello. Kaugnay nga sa pagkamatay ng kanilang kababayan na isang OFW, the lone Filipino OFW. At sabi ko nga sana siya na yung huli na namatay sa Israel habang dinadala niya yung kanyang inaalagaan kasi siya ay caregiver dun sa kanilang bomb shelter. Pero wala nang dagdag na report na nabasa po tayo kung kumusta naman yung kanyang alaga, yung kanyang inaalagaan, yung matanda. Pero siya kasi tinamaan siya ng shrapnel, sinamang palad. Pero eto po, okay na Randy? So eto po mga kaibigan yung bahagi ng aming panayam kahapon kay Mayor Jolly Risuello ng bayan ng Basista dito sa Central Pangasinan. Nangyaring gulo sa ibang bansa. So, ang request ng family ay kung pwede mapabilis and yan, inaayos lang po yung audio mga kaibigan, pero yan, mapapanood nyo po yung interview kay Mayor Jolly Risuello ng bayan ng Basista. Nangyaring gulo sa ibang bansa. So, ang request ng family ay kung pwede mapabilis and kung pwede daw na asikaso agad. No? Alam naman nila yung sitwasyon, so ang hiling lang nila isa na pabilis yung proseso ng pag-uwi. Kasama yung asawa, isang kapatid. Yung pagpunta na po at DMW sa kanilang pamilya kagabi, no, ay para makapagbigay ng mga impormasyon, para makapagbigay sila ng tulong, no, para ma-guide ang family sa mga prosesong kailangan. No? And ang gusto ng family ay kumahari na maibigay natin ng privacy
nila. And sana po, respeto na lang po natin yun sa kanila. Nagkaroon din po kami ng pag-uusap sa LGU together with the Sangguniang Bayan, with Vice Mayor Jake Perez, the local finance, and of course, PESO officer namin kanina, and PNP of course, no, na sa mga pwede namin gawin, no, may tulong, no, sa PESO office, syempre yung communication para mapabilis yung proseso sa abot ng makakaya namin dito sa local, no. Of course, ang LGU, ano rin po ang sanggunian, magpapasa po sila ng resolution, of course, pagbibigay po ng pakisimpatya po ng sanggunian. Of course, sa local, sa LGU po ay magbibigay po rin po kami ng tulong pinansyal. Mamulabat walay literal tulong, suporta ng government. Tumawag din ang provincial government, magbibigay din sila ng tulong pinansyal sa family. At kung ano man yung, and it's not all about financial, no? Hindi naman po. Pero ang gusto ng family ay yung mapabilis na talaga yung proseso. And siyempre sa government dito sa LGU, gagawin po namin yung lahat ng makakaya namin na maikay po, matulungan po ang pamilya at mabawasan kahit paano, kahit konti lang yung kanilang nararamdaman na sakit po sa nangyari. Mayor, doon po sa pakikipag-ugnayan niyo po sa family, ano po yung naibigay niyo na sa kanila so far nung pumunta po kayo doon sa bahay? Well, syempre bago pa, no, first things first, of course, kailangan namin ng communication, no, sa kanila. Sa ngayon wala pa, no. Syempre kahapon lang kasi yan. So, pero as soon as gawa kami ng pamamaraan na matulungan sila. More on sa communication kasi yan para sa OWA, sa DMW, through LGU, para sa kanila. Or kung hindi man sa amin, dumadirect na rin naman sila sa family para doon sa mga kailangan. Nandito lang kami para mag-assist. Suportahan, pwede pa namin maitulong. No, financial o naman what na. Gawin po namin yan para mabigay po namin yung at maparamdam po namin sa LGU na may gobyerno na nakaalala. Sir, ano po, yung may iba pa bang mga kababayan po natin dito sa Basista na nagtatrabaho pa sa Israel at iba pang mga conflict areas base sa pakikipag-ugnayan po na sa ano? DMW? Yung mga ano po, OFW na nagtatrabaho. Nagre-request ng repatriation, mga ganun po. Na ano rin? Hindi po. I mean, kung may mga iba pang OFW po tayo na taga-pasista po sa Israel or sa mga conflict areas na sa pakikipag-ugnayan po sa OWA or sa DMW ay gusto na rin po nilang humingi ng assistance. Well, automatic naman po yan, no? At kung tatanungin niyo po ako kung marami, yes po, marami po dito, no? Alam po, kahit naman sa ibang mga bayan, marami po mga nagtatrabaho, no? Doon sa mga bansa na sabi mo kanina, na doon sila matagal na nagtatrabaho. So, siyempre, marami po dito, no, sa bayan ng Basista, but hindi na kasi napag-usapan yung kahapon, no? Pero of course, gaya ng na banggit nyo na natanong nyo, matik po yun na talagang ang national government, no, with the help of our President Marcos, Ferdinand Marcos, at ang OWA at ang DMW, will do everything. At ang nakikita kong priority ng national government ay yung maiuwi lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Yun naman ang nakikita kong first priority nila, no? Kasi syempre gera po ngayon doon, no? Wala pong flight, walang flight na nangyayari, no? At pagka sa mga ganitong sitwasyon,
nadadagdag din po yung sa katagalan yung mga papeles, yung dokumento. Alam niyo na, yung process. So, it will take time po. Right after po dito, syempre, makikipag-usap po ako sa family kasi syempre, sana maintindihan nyo kasi hindi po ako makapagsalita ng anuman po kasi mamaya baka ayaw kasi nila ng I'm so sorry ayaw po kasi nila ng stress pa, mamaya makita pa nila sa media, sa post sa Facebook, ayaw na nila ng gano'n. Sa totoo lang, ito pong interview talagang ang gusto ko lang, meeting dito, planuhin muna namin, makipag-usap muna sa pamilya para magpasintabi din. Kasi mahirap po yung gagawa ako ng mga ganitong bagay na wala pong sabi sa family. And I hope you'll understand. No? Sana po maintindihan ninyo. Dahil hindi po biro at mahirap pong magkamali. Baka kami pa po ang masisisi at lalabas na papaya at masyadong pakyut. No? So far po, meron na po tayong mga itinalagang mga police and... Yeah, actually kagabi ko pa nabanggit sa PNP na ako pwede magtalaga na ng mga police niyan. No? And actually, right now, yun nga ang plano ko, mag-monitor ako. After ko dito, punta muna ako sa barangay officials. I have to talk to them for their support. And go straight to the family to discuss some issues or some situations na posibleng mangyari later on para alam ko naman ang bibitawan kong mga salita. No? Hindi naman po basta-basta na magsalita ako na ito, very limited lang talaga yung pwede kong sabihin. And I'm not in the position to make statements pagkapatungkol po sa family. Mayor, ano po ulit yung pakiusap nyo, hindi lang sa media kasi alam natin pati vloggers. Yeah, pakiusap po ng family. Una muna, ulitin ko ulit, kung pwede, bigay po natin yung privacy sa kanila, yun po ang gusto ng family. And please respect the decision of the family na please po. Buo muna natin silang mag-mourn o makipagsimpatsya na lang po tayo. No? Ngayon, ang request ko nila, kung pwede, wala pong media sa bahay nila kasi in-expect na po nila dadagsain sila ng media. Tapos mga vloggers, ayaw po nila ng maling sabi natin fake news, ganito ganyan, ayaw na po natin dagdagan yung business na nangyayari ngayon. Yun po yung isa sa mga nabanggit ng family, no? Mga kamag-anak ng ating mga kaibigan, si Mayor Jolly Resuello ng Bayan ng Basista at mapapanood nyo rin po yan sa Facebook page ng DWIC. So yun lang yung pakiusap, respect yung kanilang privacy at saka ipagdasal na lang po natin yung pamilya na sana makayanan po nila etong krisis sa kanilang buhay na dulot naman ng krisis doon naman sa Middle East. So ulitin ko hanggang sa ngayon, wala pa pong kaliwanagan kung kailan may iuwi yung labi ni Mary Ann dahil sarado pa ang airspace diyan naman sa diyan sa bahaging yan na kung saan may gulo diyan sa Middle East. Samantala, yung paalala naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative Fire Prevention Month. So meron silang mga ibinahaging mga tips sa kanilang Facebook page. Ayan, mag-ingat po tayo at i-check lahat. At sa selebrasyon naman at observance ng Women's Month, sabi naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative o kaya Senpelco, Happy Women's Month, sabi dito, celebrating the women of rural electrification. She leads, she powers, she transforms. Ayan, sa lahat ng sektor, sa lahat ng trabaho, syempre meron at meron mga kababaihan na magagaling. Ibabahagi rin po sana namin yung video naman ni Mayor Nina Jose Quiambao ng Bayan ng Bayambang kaugnay sa
Nagkaroon kasi ng sunod-sunod na insidente ng pagkalunod sa kanilang lugar. Yung una na ilang bata na nalunod sa ilog ay nasundan ulit. Kaya lang kakapusin tayo ng oras, kaya bukas na lang namin ibabahagi po sa inyo yung panawagan. Sabi niya, "It is with heavy heart that I address the recent tragedy involving the drowning incidents here in our town. My deepest condolences and prayers go out to the family during this unimaginably difficult time." Sabi po niya. Yung buong video bukas kita po namin sa inyo. Sabi pa dito, teaser lang po yung ibinabahagi ko. While our waters are a source of life for Bayambang, they can also be unpredictable. So applicable po ito sa lahat ng lugar kasi alam nyo, init ng panahon plus syempre pag walang pasok mga bata, mga barka-barkada, nagkakayaan, maligo tayo sa ilog, lalo na kung may malapit na ilog o maligo tayo doon. So, ang pakiusap ni Mayor Nina Jose Cambao, magtulungan, nabantayan ang isa't isa. Hindi lang yung mga opisyalis ng barangay, mga magulang, dapat alam kung saan yung mga bata. Baka mamaya andyan sila naliligo. Alam naman nilang lumangoy, kaya lang maya-maya yung napuntahan pala nila ay medyo malalim na o kaya malakas ang agos sa ilalim. Pagbati muna, good morning kay Sir Napoleon ko, sa mga suki, sa Facebook, kay Kaaron Aurea de Guzman. Kay Padre Aquino Domagas. Ayan, good morning po sa inyo. Salamat dun sa binahagi yung schedule ng Pandan Festival ng Bayan ng Mapandan. Ito ay mag-uumpisa ng March 13 hanggang 22. Alala ko tuloy si former Mayor Kalimlim, yan, former Vice Governor. Siya po yung nag-umpisa, naglunsad ng Pandan Festival para makilala ang kanilang napakaliit na bayan. Ang bayan ng Mapandan ay nasa gitna ng Mangaldan, Urdaneta at saka Santa Barbara. Pero mula nung nailunsad at taon-taon ginagawa ang Pandan Festival, kumbaga tumatak sa isip ng mga tao, etong bayan ng Mapandan, saan ba ang bayan ng Mapandan? So andyan sa sentro ng sa gitna ng tatlong lokal na lokalidad, Mangaldan, Manawag, Urdaneta, and Santa Barbara. Binabati rin ng happy birthday si Father Jovino Batecan mula kay Kaaron Aurea. Good morning din kay Ariel Awanan Bandong, Ernesto Mosada, at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Tubong, at syempre si Kaaron Grace Matro at Nanay Dading. Sir Roberto Nimer at Ma'am Araceli, magandang umaga po. Kuya Benji Tan, good morning. At kay Ma'am Mel, kasama kong nanood kagabi sa Mr. and Miss Friendship Games ng Region 1 Medical Center. Doon kami sa Astrodome. And good morning din kay Sir Ramon Bautista at sa kanilang mga anak. At saka sa kanilang apo. Ayan, magandang umaga. Kay Glory Sanchez Maramba at sa iba pa, Nelda Peralta, good morning. Kay Marie and Nino doon sa Lingayen. Kay Ma'am Dang Okang at kay Sir Reggie, good morning. Baka this time biyahin na si Ma'am Dang papunta sa Urdaneta City Schools Division. Tignan nga natin tong Pandan Festival. So, ano ba yung first and last canvassing? Gabi ng Pasasalamat, Sarsuela, Mapandan Academy Night, Community Night, Balikbayan, Street Dancing Competition, Kalutan. Meron din silang Kalutan. Mapandan Street Party March 22. Plus, syempre yung sa Mangaldan, kailan ba yung Kalutan at Dalan? Ayan, ano na ngayon? March 3, Balikbayan Tour and Harvest Festival. And Women's Day bukas, Pandan Cook Fest 2026, Baile at Balay sa March 5. Eto na yung inaantabayanan dyan naman sa Mangaldan, Kalutan, Tugtugan, Tansayawan at Dalan. March 6, may pinost din ang Magic.
Syempre kasama sila dyan dahil meron silang Magic Mall dyan. Ano ba yung pinost ng Magic? Ayan. Kalutan, tugtugan, tansayawan at dalan. Rizal Avenue. Stage 4 ang Magic Group of Companies. Featuring, tindi. Parokyang Edgar. Local siguro to. Parokyang Edgar at saka Gen Music. Ayan. May stage 4 ang Magic Group of Companies. So, may pupuntahan na kami bukod dun sa mga kaibigan natin dyan sa may Pindang Festival ng Bayan ng Mangaldan. Samantala sa Alaminos naman, yung kanilang medyo may twist ng konti, yung kanilang Talaba Ihaw-Ihaw Festival. Bagamat hindi sakop ng inanunsyo ng BIFAR na positive pa rin, nag-positive ulit sa red tide ang ilang kailugan ng Bulinaw at saka Anda. Wala naman sa Alaminos, pero nag-decide ang lokal na pamahalaan na hindi na Talaba ang iihawin sa, I think, sa Friday dyan sa Alaminos City, kundi yung kanilang ipinagmamalaki na Alaminos Longganisa. Yun na yung iihawin. Pero syempre, i-adjust nila yung i-adjust nila yung piraso. Kasi syempre, mas mahal yung longganisa. Pero ang sarap nun. Imagine nyo na lang yung amoy, masarap na amoy habang iniihaw yung longganisa. Naku po, magdala na kayo ng sausawan. Kung sausawan na suka, na may sili, konting bagoong, huwag kalimutan ang kanin. Plus, syempre, pag ganyang mga kalutan na dalaan, bukod sa kung ano yung produkto na kanilang iihawin, kasama sa kanilang mga binayaran, pag Pindang Festival, syempre may tapa, Bangus Festival, may bangus, sa ihaw-ihaw, na Talaba naging longganisa, may longganisa, plus dinadagdagan na nila ng ibang punga. Sigay Festival ng pangalan nito ng Binmalay, dinadagdagan na nila, nagdadala na sila ng mga karne, ng chicken, ng mga isda, mga gulay. Ayan, napakasarap. Grand street party na iniuso ng Bangus Festival ng Dagupan, inumpisahan ni the late Mayor Benjamin Lim at saka kumalat na. Ito yung best practices na magandang gayahin ng iba't ibang mga bayan at saka lungsod. Pero wala nang oras mga kaibigan, ang tabayanan ang Orly in the Morning. Susunod na po yan, makakasama nyo po si Kaaron Orly Navarro. Pero pagbati pa rin natin ang happy birthday kay Brendo Cacho, Gemma Rosario Tamayo, kay Ryan Postadan at kay Marvin Gapos. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadawat sa technical. Sa ngalan ng aking partner sa technical, Kaaron Randy Castelo. Nakasama niyo po, ako po si Liway Manantan Iparagire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.